wala ka bang, hindi mo ba sumagi sa isip mo na one day gusto ko rin maging sports analyst o ano? Dahil alam mo naman ang basketball. Yung mga, di ba, sports analyst ngayon, Ruel, mga basketball player din dati. Si Jason Webb, Richard Del Rosario, di ba? Mga nasa ano na rin. Sila Peter Martin, di ba? Peter Martin. Kaya, Ayan. so that's something na gusto mo rin gawin. After all, di ba? Alaska Youth Ambassador ko. So siguro kasama yung personality doon eh, di ba? Hindi naman basketball lang yun eh. So nung pinili nila yun, siguro they saw something yun. So gusto mo ba rin mag-exploit yun sa ano? Baka pwedeng pan TV. Siguro, pwede i-try. Pero feeling ko kasi mahirap po eh. Kaya parang wag na lang muna. Kaya mahirap lang sa tingin mo ngayon. Oo, mahilig ka sa basketball eh. Kami nga na Ruel, hanggang ano lang, kanto lang ng basketball eh, ha? Pero sa mga sports analyst, meron ka bang kinahiligan o narinig na, uy, galing niya mag-analyze ng ano ng game? Si Boom Gonzales. Radio siya nagsimula eh. Si Boom. Sana. Ako, babacktrack ako ng konti. Doon sa Junior NBA. I think that was a nationwide search yun, di ba? Na pinili nila. So, ano yun? Pwede ka pa ba next year or hindi na? I think nag-try ka ba na several times bago ka na napasok? Hindi po. First so, one time lang siya. So, pwede ka ba bumalik sa kanila or hindi na ano? Hindi na po kasi hindi na ako pasok sa age limit. So ano ba yung age limit nila? Ano yung dinaanan mong proseso bago kayo napili doon? Yung age limit ata 15 tapos per region sa NCR, Luzon, Visayas, Mindanao, may parang regional camp sila, selection camp. And dinadaanan. Opo. Tapos doon po parang may mga different drills and from those drills may points ka ma-earn. Kunwari you did well in that drill, so may certain points ka makukuha. I think yung yung iba dun sa mga participants galing sa sa Mindanao pa, sa Davao, di ba? Sila Rendel. Although nagpunta pa siya sa Cebu para lang makatrayout, di ba? Sina Miguel Competente. Tsaka sila Miggy Competente. So talagang kumbaga pinili nila talaga yung mahuhusay talaga na magba-basketball. Gusto malaman kay Doc, bilang daddy. Gusto ko lang malaman paano nyo nakita si Jarrell, dahil sabi ni Jarrell kanina, tinuruan nyo siya as early as 4 years old, 5 years old ng basketball eh. Bakit basketball ang unang pumasok? Bagamat nasa dugo nyo na talaga eh, no? Pero anong ideya nyo? Bakit kailangan matuto si Jarrell ng basketball din gaya namin, gaya ng daddy nyo rin? Well, actually gusto ko siya mag-football. Kasi nag-football ako dati sa Xavier eh. Pero ayaw ng mami niya kasi itim daw. Kaya ayaw niya. Indoor. Indoor yung basketball. Wala naman siya talagang hilig sa basketball in that time eh. That time I was involved ako masyado sa basketball. Naging league physician ako ng PBL hanggang naging nasa Barako Bula ako ngayon as a team physician. So at the same time naglalaro rin ako during weekday, kasama ko rin yung mga old friends ko, mga 14 na maglaro. So sinasama ko siya hanggang magustuhan na niya. Dati talaga wala siyang interest. Shy type ba itong si Jarrell? Very shy yan. Ang sport ba nakatulong sa kanya para... Well, mas hindi siya na nahihiya ngayon compared dati. Pag sinasama ko siya doon sa practice sa professional team ko na mag-practice, ayaw sumama sa akin, nahihiya. So sabi ko, ba't ka mahihiya? Yun na nga ang pwede kong maitulong sa iyo sa mga coaches ko doon at the same time. So hanggang nasanay na lang siya, sumasama na rin siya. Kasi pang build din ng character yung di ba? Yung sa sport eh. Kaya sabi ko kanina, talagang yung daddy inibig niya talaga yung anak sa sport din. So malaking bagay pala, Doc, ang sport ng basketball sa iyong anak. Tsaka yung age nila, I think interesting age na ngayon eh. Dahil nung nagpunta nga kami sa Hong Kong, yung mga players kasama ko, gusto lang ko picture taking. Hindi kay Dominic gusto lang katabi yung mga dancers na yun. Kumaga, nag-iba na yung yung mga interest nila eh, no? Di ba? So, si Jarrell na, nandun na rin sa meron na bang tatanong ko siguro sa mom niya, no? Marami naman nililigawan to, meron na bang dinadala sa bahay ninyo, na? Sa wala pa. Wala. Wala. Wala natin alam. So, wala pa. Anong advice yung Doc sa mga parents din na gusto rin yung mga anak na sa ganung laro, pero sabi nga medyo hindi siguro pa ready yung anak nila. Si Jarrell, sabi nyo, si Jarrell
dahil ayaw nga ni mami ng football o ng soccer, basketball lang binigay niyo. Paano niyo sinabi sa kanya na eto mas magandang sport na basukin? Actually, wala naman talagang preference. Nagkataon lang na sumasama-sama siya sa akin. Tsaka, yun lang pwede kong maituro sa kanya na kasama ako. Parang banding namin yun Pagkasama ko siya maglaro, parang banding na rin namin dalawa yun. So, malamang ang advice ko sa mga ibang parents, kung ano yung ginagawa ng kunyari, badminton ng mga magulang, pwede rin yung siya isama lagi. So, pwede rin siya mag-excel sa badminton. Ganun din yun. How much time, Doc, ang meron bang bilang na oras na dapat ganito kahaba, sinasamahan ng anak? Meron ka bang ganung may papayo? O wala yan sa haba ng oras ng pagsasama sa mga anak? Definitely, mahirap rin kung 24 hours mo tinututukan yun. No? Pero usually, in my case, pag free ako sa hapon, kung may pagkakataon lang, sasamahan ko siya maglaro. Ngayon, pag may game siya, kung may time ako, manonood ako. Para ma-analyze ko yung game niya, yung mga mali niya, pwede kong sabihin sa kanya. So lahat, ibig sabihin, kung di man lahat, halos lahat ng mga games si Jare, pinapanood niyo talaga? As much as possible, kung pwede kong masingit ko sa schedule ko. Gagawin mo. Tapos yung championship siguro, pwede natin pag-usapan yan. How did you find the championship na sa nahirapan ba sila? And I think napili yung MVP si Jarrell doon, di ba? Well, yung game na yun medyo maganda rin yung game na yun, no? Nagkataon lang, malamang, either pinagpalaan si Jarrell ng blessing ni Lord, kaya medyo swerte rin siya sa mga tira niya Yung first quarter nila, lamang sila ng 11 points, no? At the time, and the same time na kasi ang laro niyan is 5-5-5 Bawat 15 bata, tapos tigli 5 lang bawat So walang palitan yan. Buong quarter. Fourth quarter, pwede na magpalitan. Sa first quarter lamang sila ng 11. Pagdating ng second quarter, yun ang quarter ni Jarrell ng first quarter. And that time, medyo sorte siya, naka 16 points siya out of 22. And then yung pagdating ng second quarter, bumaba na yung lamang nila hanggang 4 points. Pagdating ng third quarter, natalo na sila ng 2 points. So, pagdating ng fourth quarter, pwede na bumalik na siya. So, ganun yung format nun para maximum playing time dun sa mga players. Kasi kung minsan pag hindi naman ganun, hindi nakakalaro yung ibang players So, yun ang format ng SBP Pasarel sa Doc, pumasok ba sa isip nyo na pwede ring ma-injure si Jarrell sa paglalaro ng basketball? Definitely, mangyayari eventually rin yun. Pero, nabibigyan ko naman siya ng payo since linya ko naman yun sa aking trabaho. So, nabibigyan ko siya ng tips kung anong gagawin niya. Kahit pa paano, so far, sa awa ng Diyos wala naman siyang major injuries pa naman ngayon. Like ko naman in-emphasize sa mga bata, importante pa rin yung mga stretching nila, yung mga parang rituals sila bago maglaro para maiwasan ng injuries. Yun nga yung tatanong ko maraming mga modern techniques ngayon, di ba? May plyometrics tayo dyan. So ano yung paano pinaprepare si Jarrell? Kasi magiging mas demanding sa kanya yung physically. So yun nga, sabi mo, stretching, ano ba yung ginagawa nila? May mga different drills kasi yan sa muscle strengthening Meron mga bands sila, meron silang mga weights, meron sila yung mga iba-ibang klaseng technique. May mga balls, di ba? Mga balls. Sa summer usually doon ko siya pinapa-train. So during school days wala na siyang oras kasi. So summer talagang ang more on mas may free time siya. Pwede siya maglaro sa umaga, sa hapon pwede siya mag-training. Yung ito siguro baka kumbaga hindi ako sure kung pwedeng tanong natin dahil baka ma-pressure si Jarrell dito. Ano ba expectations mo sa kanya? After all, di ba? Nag-Olympics yung lolo. So, medyo doon sa mataas na yan goals na hahabulin, di ba? Ikaw, do you have expectations na sinabi mo sa kanya or okay lang kung hanggang high school lang mag-varsity or maybe mag-UAP or di ba? Meron ba expectations sa kanya? Wala naman, lagi ko na in-emphasize sa kanya na ang basketball is just a hobby. Kung sumikat ka man o gumaling ka dyan, parang additional credentials mo yan sa work mo or sa sarili mo. Pwede mo pagmalakihan sa iyong anak or sa apo mo na ganyan. Same with sa lolo niya.
ako ang proud sa lolo kasi nga hindi ko na-achieve yung achieve ng So eventually siya, pwede niya pakita sa anak niya, to, daddy mo ganito. Ngayon, siya magpa-pressure sa anak niya. Pero hindi niya naman pinasa kay Jarrell na hindi ko na-achieve to, kailangan ma-achieve mo ito. Mas gusto ko na lang na mag-aral siya mabuti para